Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. O, pinalabas na ng Supreme Court yung desisyon to deny the request for TRO ni Bato de la Rosa. Di ba? Mga kababayan, denied. Rimati mga kababayan, breaking news. Supreme Court denies Senator Bato de la Rosa's request for TRO due to lack of merit. Di ba? Laging ganon, mga kababayan, kasi talagang baseless po yung mga argumento ng mga abogado ni Bato de la Rosa. Sabi nga ni Panelo, hindi kasi anya pinag-aralan. Mga bagito anya kasi na mga abogado. Si Jimmy Bundok, bagitong abogado, wala pang experience. Sige lang ang pa-interview at ang gusto pang mangyari mga kababayan, sa kanya iserve. Sila na daw yung magbibigay, magsiserve. Siya na yung magsiserve ng warrant of arrest para kay Bato de la Rosa. What? Sabi ni attorney at Father Ranilo Aquino, where did Bundok get this idea that a warrant of arrest can be served on the lawyers of the accused? The purpose of the warrant is to take custody of the accused to allow the court to exercise jurisdiction over the person of the accused. How can that happen if the warrant of arrest is served on Bundok and not on Bato? In Bundok characterizes the ICC warrant as an unrecognized warrant. So, who taught him international law? Sino niya yung professor niya sa international law? Sabi ni Ombudsman Rimulya, baka niya absent si Bundok nang ituro. Hindi pwede ang ganyan. Talaga itong mga abogado ni Bato de la Rosa, puro sablay, kaya denied. Denied ng Supreme Court po. Ito, in-bank decision mga kababayan. Please take notice that the court in bank issued a resolution dated May 20, 2026 which reads as follows. For the sole consideration, issue of whether petitioner Senator Bato de la Rosa is entitled to a temporary restraining order or TRO or a status quo ante order that would enjoin and prohibit the respondents, their agents, deputies, subordinates, and all persons acting under their authority or direction from arresting, detaining, taking into custody, or otherwise depriving Senator de la Rosa of his liberty based on an international criminal court warrant of arrest, an Interpol red notice, an Interpol diffusion, or any foreign judicial or quasi-judicial instrument without a Philippine judicial warrant to avoid prejudging the constitutional issues raised in the main petition for certiorari and prohibition earlier filed by Senator De La Rosa and former President Rodrigo Roa Duterte. The court will not discuss the arguments of the parties that touch on the merits of the case. This resolution shall focus on the interim relief, or provisional remedy prayed for by Senator Bato de la Rosa, Senator de la Rosa, pending the adjudication of the main petition. So sabi dyan, on May 18, 2026, Senator de la Rosa filed his reply to the comment he repleads, incorporates, and adopts by reference his very urgent manifestation filed on May 14, 2026, which fully established the requisites for the issuance of TRO. SQAA yung
status quo ante order, and or other injunctive reliefs. Whether Senator, yung issuean niya dito, whether Senator De La Rosa is entitled to the issuance of a TRO or status quo ante order. The court's ruling, sabi dyan, the court denies application for a TRO or the status quo ante order. For a writ of preliminary injunction or TRO to issue, there must be a confluence of the following elements. A. The applicant must have a clear and unmistakable rights to be protected. That is a right in esse, meaning actual existence, mga kababayan. B. There is a material and substantial invasion of such right. C. There is an urgent need for the writ to prevent irreparable injury to the applicant. And D. No other ordinary, speedy, and adequate remedy exists to prevent the infliction of irreparable injury. A TRO is issued only if the matter is of such extreme urgency that grave injustice and irreparable injury will arise unless it is issued immediately. Senator De La Rosa has the burden of proof to show that there is a meritorious ground for the issuance of a TRO in his favor. This he failed to do. Diba? Mga kababayan, denied. Iyakan na naman yung mga DDS at si Bato de la Rosa. Sabi, sumurrender ka na at samahan mo na si Tatay Digong mo. Kasi nag-iisa siya doon. Ayan tuloy, si Sara Duterte hindi na makapagtrabaho. Sa bagay, kahit nandito si Sara, hindi man nagtatrabaho. Pabalik-balik siya doon. Di ko nga malaman kung nakauwi na si Sara. Parang hindi pa nakauwi. Habang yung ating Pangulong Bongbong Marcos lalarga pa Japan for official business, si Sara sige lang ang ikot ng ikot sa buong mundo. World tour, mga kababayan. At most of the time, nasa dahig siya. Samahan mo na ba to? Di ba? Yun ang pwede mong gawin. Anyway, may mga susunod pang kasama. Si Bongo. Susunod na rin, sabi ni Trillanes. At may mga lalabas pang mga warrant from ICC. At ang sabi ng Palasyo Malacanang, para hindi na maulit ito, kasi established na pong legal, valid yung warrant of arrest, immediately i-implement na nila na mabilis. Mabilis yung delivery papunta doon. Ayaw mo niyan, hindi ka nagagastos Bato, para makabiyahe pa dahig, para makita mo at makasama yung pinakamamahal mong si Digong. Kaya lang nagbago na yung gusto mong magsulo na lang si Digong. Hindi man maari kasi kayo nga yung dalawa, yung pinakang responsible official para sa crimes against humanity. Tama po mga kababayan? Denied. O ngayon, may appeal yung kanyang asawa. May appeal siya sa Supreme Court. Please do not be an accessory. Ina-accuse pa ninyo yung Supreme Court na magiging accessory. Sablay. Talagang hindi kayo pakikinggan. Pati Supreme Court, ina-accuse ninyong maging accessory. Mali eh. Ill-advised talaga. Parang yung mga abogado, mga kababayan ni Digong, mali. Kasi nga, mali yung posisyon. Di ba? Ina-accuse yung ICC na kidnapper. Walang jurisdiction. Ayaw i-recognize yung jurisdiction ng ICC. May desisyon na dyan. Mismo yung Supreme Court. O di ba? Puro sablay yung inyong mga sinasabi.
Talagang hindi kayo pakikinggan. Si Bato de la Rosa, humingi ng tulong sa ating Pangulo matapos sabihin mo na this government's the worst government. Tapos, magmamakaawa ka. Di ba? Noong kampanya, binulsit mo yung Marcos administration. Paano kayo pakikinggan ng ganyan? Napaka-arugante. O pati yung asawa mo. Abang umaapila ka, anong sinasabi ng kanyang asawa? Ina-accuse niya na magiging accessory yung Supreme Court. Oh. Please do not be an accessory to bringing my husband to The Hague. Every Filipino must be tried in his own country. Granting the people in power permission to voluntarily surrender another Filipino is an admission that you are weak and incapable of handling this case. Thus the need for an international court to intervene. Please do not waver or give in. Imagine, i-accuse mo yung na magiging accessory yung Supreme Court mismo at sasabihin mo weak. O diba? Parang dinablackmail mo sa iyong appeal. Umaapila ka, natulungan ka, pagkatapos iniinsulto mo yung mismong Supreme Court na magiging accessory, ina-accuse mo magiging accessory at saka weak pag hindi kayo pinaboran. Di ba? Napakasama ng pakasulat. Ill-advised talaga itong mga Duterte. Pati mga followers niya. Pati itong asawa. Pakikinggan ka ba niyan ng Supreme Court? Iinsultuin mong weak? Kaya lang sabi nga, mga kababayan ni Napoleon Bonaparte, do not disturb your enemy when he or she is committing mistakes. Huwag mong istorbohin niya. Hayaan ninyo na makagawa ng mga sablay. O, di ba? Bakit bibigyan natin ng advice ang mga taong matitigas ang ulo at masasama ang lumalabas sa bibig? Ituloy lang ninyo ang paglabas ng mga masasamang statement. Tingnan natin kung mananalo kayo sa inyong mga appeal. Ito na nga po. Puro denied yung mga petitions po nila. O ngayon, yung mga mayors po, may pinalabas na statement tungkol sa pagkobra pa ni Bato ng 2.1 million salary while absent from the Senate for 7 months. Malaking insultuan niya. Sabi ng 58 mga mayors, binanatan po si Bato de la Rosa. Kalahating taon na anyang absent si Bato de la Rosa bago siya nagpakita noong May 14 upang bumoto sa pagpapalit ng liderato ng Senado. Kada buwan, higit kumulang 300,000 ang tinatanggap niyang sahod. Tinatayang aabot sa 2.1 million anya ang natanggap niya sa loob ng 7 months na pag-absent sa mga manggagawang Pilipino. Umiiral ang no work, no pay anya. Kung ginawa ito ng ordinaryong empleyado sa gobyerno man o sa pribadong sektor, siguradong papatawan siya ng suspension o pagtanggal sa trabaho. Bakit tila iba ang batas kapag makapangyariang opisyal ang sangkot? Hindi katanggap-tanggap ang ganitong klase ng pagtalikod at pagpapabaya para sa ating pinapasahod ng taong bayan habang araw-araw na humaharap ang ating mga mamamayan sa kahirapan, mataas na presyo ng bilihin at krisis sa kabuhayan. Malaking insultuan niya ito para sa milyon-milyong Pilipino na nagsisikap at nagtitiis upang maitawid ang kanilang mga sarili at habang ang mga pamilya nananawagan kami sa ating mga senador. Ang Senado ay hindi dapat maging kanlungan ng absenteeism at pagtatakipan. Hindi dapat pinoprotektahan
ang isang halal na opisyal na umiwas sa kanyang responsibility habang patuloy na tumatanggap ng sahod mula sa taong bayan. Ang mga mambabatas mismo ang dapat manguna sa pagsunod sa batas, lalo na ayon sa diwa kung bakit nilikha ang mga batas para sa pananagutan, integridad at kapakanan ng sambayanang Pilipino. Yan po ang pinirmahang pahayag, statement po ng 58 mga mayors for good governance. So the statement was signed by 58 mayors as of 10 a.m. May 25, including Baguio City Mayor Benji Magalong, Quezon City Mayor Joy Belmonte, Pasig City Mayor Vico Soto, and Imus City Mayor Alex Advincula, among others from across Luzon, Visayas, and Mindanao. Ayan po, Mayors for Good Governance. Yan yung mga signatories, mga kababayan. Oh. At saka mga kababayan, kailangan siguro yung opisina ni Bato de la Rosa, isara na rin po yon kasi wala nang pakinabang. Yung mga empleyado niya, mga kababayan, na karamihan doon kamag-anak niya, anak niya. Halos lahat kamag-anak niya. Yung staff niya sa Senado. So kumukubra pa yon, dapat isara na po at tanggalin pati yung kanyang mga empleyado na puro man lang niya kapamilya. Ginawang gatasan. Ginawang gatasan po yung ating bayan, buong pamilya na bubuhay sa sumasweldo sa Senado. Tapos iba to, kumobra pa pala ng 2.1 million. Yan sabi rito. Baon. Tapos nagdrama, naiyaan niya ako, kaya ako bumalik dito. Ayoko naman na niya na kumobra ng sweldong hindi nagtatrabaho. Gusto ko niya magtrabaho. Kaya lang, may ICC warrant ako. Di sumurrender ka na kasi unang-una, sino bang may kasalanan kung bakit may ICC warrant ka? Kung hindi kayo nagmalabis during the previous administration, di sana wala kang kaso pati si Digong. Nagmalabis kasi kayo. Ito yung consequences ng inyong pagmamalabis. Kaya ang dapat ninyong gawin, harapin yung kaso. Ganun lang yon. Kahit anong ninyo. Kahit anong iwas ninyo. Ngayon wanted kayo ng batas. At it's just a matter of time. Madideliver at madideliver ka. Padahig. Di ba? Mag-reunion na lang po kayo doon. Kasama yung mga susunod pa na i-issue ng warrant of arrest. Yan, sabi ng palasyo. Posibleng issuance of more ICC arrest warrants expected. Sabi ni Jose Claire Castro.